Good morning po sa bawat isa. Pwede na po tayong tumayo. Heavenly Father, we thank you for this morning. Panginoon, you are our good shepherd, O God. At patuloy ka naming itataas sa umagang ito. Patuloy ka naming ihahayag sa umagang ito, Panginoon. Ikaw ay tapat, Panginoon. Ikaw ay dakila. Kaya hayaan niyo po sa umagang ito, Panginoon, ay panatag ang aming puso na itataas ang ngalan mo. At ikaw, Panginoon, ang nagbigay, Lord, lahat ng pagpapala, lahat ng pangangailangan namin sa pang-araw-araw. Kaya, Lord, nararapat sa iyo ang lahat ng papuri at pagsamba, Panginoon. Lord, hayaan niyo po na sa umagang ito, we will just declare your goodness, your faithfulness. Lord, for your love endures forever. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Panginoon,
Panginoon, kami po'y nagpapasalamat sa lahat ng pagkilos mo sa aming mga buhay, bagamat hindi man po namin naiintindihan ang bawat detalye. But Panginoon, kami po'y magtitiwala. Lord God, kami po'y maniniwala. Kami po ay magkakaroon ng mas matatag na pananampalataya. Kaya sa oras na ito, Lord, we will just enjoy the presence, Panginoon, of our good Father, your love, Panginoon, your joy and your peace, Lord God. Panginoon, kayo po yung magpapalakas sa bawat isa, sa bawat tao na nasa loob na ito, Panginoon. Maraming salamat po sa iyo ang lahat ng papuri at pagsamba. Can we clap our hands? Can we declare God is good? Amen? Sino po ang handa nang itaas ang pangalan ng ating Panginoon? Can you shout, Amen? Palakpakan po natin ang Diyos. Lord, your light is over us, Panginoon. Your light is over me, running over me. The night is lifted, heaven over me, running over me.
This is our prayer. Even in the wilderness, through confusion and barrenness, you are beautiful, God. Even in my brokenness, through this pain, I will confess you are always good. This is our prayer, God. Even in the wilderness, through this vision and barrenness, you are beautiful, God. In every season, kapatid. Even in my brokenness, through this pain, I will confess you are always good. Deserts will bloom in the light of your love. Valleys make room for the river of God. Deserts will bloom in the light of your love. Valleys make room for the river of God. You never run dry, never run dry, never run dry, oh Lord. You never run dry, never run dry, never run dry. You never run dry, never run dry. Lord, you are the source of everything we have. You never run dry, never run dry, never run dry. Even in the wilderness, through confusion and barrenness, you are beautiful, God. You are good. Even in my brokenness, through this pain,
You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Let's declare. And now my shame is gone. I stand amazed in your love undeniable. Your grace goes on, and I will say of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. We offer to you, oh God, and now my shame is gone. I stand amazed in your love undeniable. We will always remember this, oh God. Your grace goes on, and I will say of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Let's declare. Worthy is your name, Jesus. Lord, ang pangalan mo lang ang aming itataas. Salamat sa pag-ibig mo. Salamat sa pagtanggap mo sa amin, Panginoon. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your Be exalted now in the heavens. Let's declare. Glory fills this place. Lord, every heart, Panginoon, you will fill. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens. You alone, Jesus. Let's declare, kapatid, from our hearts. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens. Glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens. As your glory fills this place. You alone deserve our praise. Come on, let's declare.
panahong ito, Panginoon, maybe some of us are on their valleys, Panginoon, mountain victories of life. But Lord, meron kami isang Diyos na nagbibigay, Panginoon, the source of everything that we have. Oh God, thank you for keeping us grounded, Panginoon. Thank you for keeping us humble, Panginoon, that everything that we are capable of, Lord God, everything that we are able, Panginoon, to produce, they're all because of you who gave us first, Panginoon. Kaya sa umagang ito, Panginoon, we will just remember you. Oh God, we will just meditate on you, how you have given everything to us because you love us so much, Panginoon. Maraming salamat po sa presensya niyo. Maraming salamat po sa buhay ng bawat isa sa umagang ito. Thank you, Lord, for preparing our hearts, Lord, as we listen to your word this morning. We give you all the glory, all honor, praises, and thanksgiving. Let's declare in Jesus' name we pray. Amen. So, good morning po mga kapatid. Tayo po ay umikot at ay bless po natin ang bawat isa ng pag-ibig ng ating Diyos. Come bless the Lord, come bless the Lord, draw near to worship Christ alone, and bless His name, His holy name, declaring His good. Come bless the Lord, come bless the Lord, draw near to worship Christ alone, and bless His name, His holy name, declaring His good. Oh, that men would praise Him. Oh, that men would praise Him. Rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice in the Lord always. And again I say, What is Praise God. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Ang sarap magpuri. Amen? Amen. At sa ating pagdako po sa tithes and offering, I want to read with you in Romans 12, 2-3. Romans 12, 2-3 says, "Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your minds, so that you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect." Ang tanong, ano pong connect sa giving, kapatid? We all have this our own mindset, mga kapatid. Meaning, pag sinabing we have our own mindset, kapatid, may kanya-kanya tayong paniniwala. May kanya-kanya po tayong pinanghahawakan kung saan ito po yung pinaninindigan ng bawat isa sa atin. It means it is a strongholds sa ating mga buhay. And because of that,
kahit anong basa natin ng Malakay 3:10, or kahit anong encourage nila Kuya Georgen, nila Ate Mel, at ng bawat isa sa amin, ano man yung sabihin namin when it comes to giving, kapatid, unless you renew your mind, unless you do not conform to this world, kapatid, you will not discern what is the will of God. Amen? Sabi po dito, do not be conformed to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. May gagawin daw po tayo. Renew, be transformed, and be renewed. Be transformed sa pagpapalit ng ating kaisipan by the renewing of our mind. Alisin na po natin yung old mindset natin, kapatid. Huwag na po natin gayahin kung ano ang itinuturo ng mundong ito. If you really want to know His will, you need a renewing of your mind. Again, as I've shared before many times, kami pong mag-asawa ay matagal ng Kristiyano, but we have our own mindset when it comes to our giving, kapatid. 13 years ago, no, binabaliwala po namin ang tithing. No? And you know what, kapatid, kahit anong sipag, kahit anong gawin namin, may kulang sa aming mga buhay. But when we have learned, when we allow the Word of God, no, sa aming mga puso, when we allow the renewing of our mind, there is transformation in our hearts, no? At dun po nagsimulang naging intentional kami when it comes to our giving, kapatid. Nagbago po yung aming pananaw, no? Nagpatuwid po kami sa salita ng Panginoon. We became intentional in obeying His instruction, and that is yung naririnig po natin in Malakay 3:10, no? Nalaman po namin kung ano talaga yung nilalaman ng nais ng Panginoon dun sa salitang yun. Kung ano yung kalugod-lugod, kung ano yung acceptable, kung ano yung perfect will of God, no? And that's the time, kapatid, when we renew, no, our mind, na bago po yung ways namin, that's the time we experience open heavens sa aming mga finances. Amen? And until now, ang pagpapala po ng Panginoon, no, ay aming nararanasan. Dumating po yung time na kami po ay nagbigay ng walang pag-aalinlangan. Kami po ay nagbigay ng buong puso sa Kanya. And that's the time He allow us to experience yung pagpapala na walang hanggan, kapatid. Hindi lamang naman po yun sa finances. We are not just talking about finances, kapatid. In everything, in His protection, no, in our health, naranasan namin yun. Sabi nga po sa salita niya in Malakay din, iingatan niya ang ating mga pinagkakakitaan. Iingatan niya ang ating mga resources. Kapatid, because of His promises, no, naranasan namin yung pagpapalat, pag-iingat ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. God's perfect will for us is to be blessed. It is His will, kapatid, no? Huwag po tayong mangamba. Huwag po nating hayaan na hindi natin i-desire yung blessing kasi it is His perfect will sa bawat isa. At naniniwala po tayo dito, we are blessed to bless others as well, no? At yun nga po, sa ating pagkakaloob ngayon, wag na po natin gayahin yung pattern ng mundong ito na saka na lang, hindi muna ngayon, pero kapatid, be transformed by the renewing of your mind, no? As we give, sige po, itaas natin yung mga sobre natin, and let's declare, Lord, we are giving this wholeheartedly. We are giving this, oh God, Lord, na may pagpapasalamat sa iyong kabutihan. Sige po, you can now stand and give your tithes and offering in front. Sa mga kapatiran po natin, na patuloy na nagbibigay online, ayan, nasa screen pa rin po ang ating BDO account number, China Bank account number, and GCash account number. Ang paalala po namin is for you to inform us as you give your tithes online for us to pray for you as well. Thank you sa faithfulness ng bawat isa.
dahil ang Panginoon ay patuloy na tapat sa buhay ng bawat isa rin. Sige po, let us extend our hands and pray para po sa mga kaloob na ito. Lord, we thank you once again and we glorify you, Panginoon, sa lahat ng iyong biyaya, sa pag-ibig mo na nag-uumapaw, sa protection mo sa lahat ng aming mga resources, Panginoon. Thank you for giving us the 100% of your love, O God, and help us, O God, to always be reminded to be faithful in giving the 10% that you instructed us to do. Help us to do it without grudgingly heart, O God. Help us to do it joyfully, Panginoon. At sa inyo po namin ibinabalik ang lahat ng ito. May it be used for your kingdom here on earth, Panginoon. Help us to be used to expand, O God, ang gawain mo sa mundong ito at patuloy kang maitaas sa simbahang ito at sa buhay ng iyong mga anak. Ikaw po ang aming patuloy na pupurihin at dadakilain saan mga aspeto ng aming mga buhay. Patuloy na pangunahan mo kami sa umagang ito. Patuloy na ibukas mo ang aming mga puso as we hear your word and all those information na matatanggap namin sa umagang ito, let it be a transformation in our hearts and in our mind. To you all the glory and the honor. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. So good morning po sa bawat isa. Okay, pwede mo bang batiin nyo rin yung katabi nyo sa inyo, good morning, mahal ka ng Panginoon. Amen. So welcome po mga kapatid sa CCOF, no? At bago po tayo magsimula sa salita ng Panginoon para sa atin ngayong umaga, just a few announcements po, no? We're taking registrations for our water baptism, no? So kung meron pa po sa atin dito na hindi pa na water baptized, no? It's a profession of our faith, no? Yung pag-declare sa mundo, no, na tayo ay binago ng Diyos, no? I encourage yung bawat isa, let us register, no? Please approach our pastors, no, for our water baptism. Second po is our spiritual family class, no. So this is para po sa mga bago po nating mga kasama dito sa simbahan, for you to know the church, no, to know your focus, your role, and for you to be part of this family, no. We encourage you to enroll as well, no. So this is batch 5 na po ng ating spiritual family class. And it's going to be a 2-week course. So, 2 session po ito. Please approach Pastora Irene, no, kung interesado po kayo dito po sa gawain ito. Amen? Okay, so sige po, no, bago po tayo magsimula sa salita ng Diyos, tayo po yung manalangin. Father, we just want to honor you this morning, Lord. This time, this space, these hearts, Lord, naka-dedicate ang bawat isang ito sa inyo, Panginoon. Fill this place with your presence. Fill this place with your love. Fill this place with your comfort. Fill this place with your strength, Panginoon. And we thank you, Lord, sa gawaing ito. I pray, Panginoon, for open hearts and open minds. We are so eager, Lord, to hear your word. Alisin niyo po ang lahat ng hadlang sa aming mga puso't isipan na maintindihan po namin ng buo at magbago po kami dala ng inyong salita ngayong umaga. Marami pong salamat, Panginoon. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede po bang palapakan po muli natin ng Panginoon? Amen. Hallelujah. Okay, so ngayong buwan, mga kapatid, pagpapatuloy po natin yung series po natin na ang pamagat po is The Source, no? So ang pinag-uusapan po natin dito, saan ba nanggagaling ang ating blessing? 'Di ba? Saan ba nanggagaling ang ating abundance, no? Yung prosperity, yung enrichment na nakuha natin, saan or kanino ba ito nanggagaling? Okay? At ang bawat nilalang ng Diyos, mga kapatid, meron niyang source kung saan doon po sila humuhugot ng buhay, doon po sila humuhugot ng pagsustento, no? And these sources are the things that provide their needs and wants, no? So example po, mga kapatid, nung nilikha ng Diyos ang mga isda, no? Nilikha sila ng Diyos na makuha ang kanilang buhay sa tubig. Tama po ba? Na habang nasa tubig sila, nakakahinga sila, nakakain sila ng kung ano-ano, pero the moment na inalis ang isda mula sa tubig, ano nangyayari?
namamatay, hindi makahinga, hindi makakain, hindi makagalaw, no? Nilikha ng Diyos ang mga hayop sa lupa, no, to get their nourishment, to get their sustenance from the land. Tama po ba? So meron po mga hayop na kumakain ng ibang hayop, meron po mga hayop na kumakain ng damo, but all of these things, no, they are able to get it from the land, no? Kung nilagay mo ang isang baka sa dagat, mabubuhay ba yung baka? Hindi, di ba? Kasi you remove them from their life source, no? And likewise, mga kapatid, paano naman po tayong tao, no? We are created, no? We are designed to be sustained by God, no? Na makukuha po natin ang ating kalakasan, makukuha po natin ang ating buhay mula sa ating Panginoon. At kapag nahiwalay tayo sa Kanya, hinihiwalay natin ang ating sarili mula sa siyang nagpapala sa atin at nagbibigay ng buhay sa atin. Malinaw po ba? No? So we are created that God is our source. And for us to draw from that source, no, para makuha natin yung isino-source natin, kailangan po manatili tayong connected sa ating Panginoon. Kailangan manatili tayong malapit sa Kanya. Okay? And so now, pwede po bang buksan po natin ang ating mga Biblia sa John chapter 4. No, iba po pala yung Genesis, iba 'yun. No, pang Wednesday 'yon. No? So sa John chapter 4, ang title po ng message po natin ngayong umaga is What's Your Well? Okay, sabihin mo nga sa katabi mo, What's Your Well? Okay? Alam niyo po, no, noong unang panahon, no, hindi pa po ako buhay noon, pero alam naman po nating lahat ito, no, na noong unang panahon, ang isa sa pinaka-importanting resource, no, ng mga tao at that time was water, no? Tubig po ang importante. So kung titingnan niyo po kung saan itinatayo yung mga pinaka-maagang sibilisasyon, usually malapit to sa mga ilog, no? So for example, Egypt is built near the Nile River, 'di ba? Mesopotamia is built near the Euphrates River. No, bakit po importante na ang mga taong ito nagtatayo ng settlement malapit sa tubig? Kasi itong tubig na to, doon nila nakukuha yung pang-inom. No? Una sa kanila, pang-inom sa mga hayop nila. No? It also serves as irrigation. No? Nagtatanim ka, paano mo nga naman patutubigan yung halaman mo kung sa disyerto ka nagtayo ng farm, 'di ba? So kailangan itayo mo yung civilization mo sa tabi ng ilog so that you have enough water source. Okay, now, paano 'yun kung meron kang tinitirhan na malayo sa tubig, no? Example, sa bandang disyerto ka nakatira or hindi ka malapit sa isang ilog, no? Meron pong tinatawag na mga balon or well. So magdidig po sila, maghuhukay po sila hanggang sa makahanap sila ng tubig, and these wells become their water source, no? At sa sobra pong halaga ng mga well na ito, pinag-aawayan po ito ng mga tao nung unang panahon. Okay? Ngayon, syempre araw-araw silang nag-iigib ng tubig, 'di ba? At habang nag-iigib sila, hindi maiwasan na may makakasabay silang mga kapitbahay, mga kasama nila doon sa settlement na 'yon, no? So this well became a place of interaction between people. Doon sila nagchichismisan, doon sila nagkikwentuhan, doon sila nagkakakilala, no? So it became a place of social interaction. Ito pong well na to, ito po yung setting, ito po yung lugar kung saan po babasahin po natin yung pakikipag-usap ni Jesus sa isang Samaritanong babae. So isang babaeng Samaritano. So basahin po natin yung John chapter 4 verse 3 to 18. Okay, so sabi dito, so he left Judea, si Jesus po ito, no? So he left Judea and returned to Galilee. He had to go through Samaria on the way. Eventually, he came to the Samaritan village of Sychar near the field that Jacob gave to his son Joseph. Jacob's well was there, and Jesus, tired from the long walk, sat wearily beside the well about noontime. Soon a Samaritan woman came to draw water, and Jesus said to her, "Please give me a drink." He was alone at the time because his disciples had gone into the village to buy some food. Okay? Verse 9, the woman was surprised, for Jews refused to have anything to do with Samaritans.
She said to Jesus, "You are a Jew, and I am a Samaritan woman. Why are you asking me for a drink?" Jesus replied, "If you only knew the gift God has for you and who you are speaking to, you would ask me, and I would give you living water." "But sir, you don't have a rope or a bucket," she said, "and this well is very deep. Where would you get this living water? And besides, do you think you're greater than our ancestor Jacob, who gave us this well? How can you offer better water than he and his sons and his animals enjoyed?" Verse 13, Jesus replied, "Anyone who drinks this water will soon become thirsty again. But those who drink the water I give will never be thirsty again. It becomes a fresh, bubbling spring within them, giving them eternal life." "Please, sir," the woman replied, "give me this water. Then I'll never be thirsty again, and I won't have to come here to get water." "Go and get your husband," Jesus told her. "I don't have a husband," the woman replied. And Jesus said, "You're right, you don't have a husband, for you have had 5 husbands, and you aren't even married to the man you're living with now. You certainly spoke the truth." Okay? So ito po yung parang kwento na magiging basehan po natin ng pag-uusapan po natin ngayong umaga. No? And in this story, si Jesus po ay naglalakbay mula sa Jerusalem papunta po sa isang lugar na ang tawag ay Galilee. No? So nasa early part pa po ito ng kanyang ministry. No? At dito po sa pagitan ng Jerusalem at Galilee, ang pinakamabilis na daan is to go through Samaria. No? So syempre, kung normal tayong tao, ang hahanapin po natin ay yung madaling lakarin. Kasi dati wala namang sasakyan, wala namang tren, di ba? Medyo nakakapagod maglakbay. No? So let's pick the shortest route to go to Galilee. No? Pero, nung panahon pong ito, yung mga Jews na nabubuhay nung time ni Christ, no, actually, iniiwasan nila na dumaan dito po sa Samaria. Bakit? Kasi there was a deep conflict between the Jews and yung tinatawag po nating mga Samaritan. Okay? Tinatawag po nating mga Samaritan. No? So, konting background lang po, sa Old Testament, no, 'di ba, nagkaroon po ng bansang Israel. At some point, nahati po itong bansang ito sa dalawa. No, yung tinatawag po nating Northern Kingdom at yung Southern Kingdom. Yung Southern Kingdom, yan yung Judah na yung capital niya is Jerusalem. Okay? Ito po dito po nagpatuloy mamuno yung mga descendants ni King David, ni King Solomon, and so on and so forth. Okay? Pero yung Northern Kingdom, no, ito po yung pinamunuan ng mga nagrebelde laban sa family ni David. Okay? And yung capital city po nila is Samaria. Okay? Yun po yung capital city nila. Okay? At some point, sa kasaysayan ng Israel, nasakop sila ng ibang bansa. At ang ginawa po ng mga sumakop sa kanila ay tinanggal yung mga tao nila at in-exile, no? Pinalayas, naging refugee sila sa ibang bansa. Okay? May mga natira, at itong mga natirang ito, nakipag-asawa sa mga tao naman na nag-migrate papasok ng Israel. And so ang nangyari po is nagkaroon po ng parang intermarriages, no? At ito pong mga nag-intermarry na to, they ended up becoming what we call Samaritans. Okay? Ano po yung mahalaga sa mga Samaritanong ito, no? Yung pananampalataya nila, because they intermarried with other people, with other religions, no, naging corrupted yung kanilang pananampalataya na dati, yung mga Hudyo, ganito yung practices nila, ginagawa din ito ng mga Samaritano, pero nadagdagan ng mga superstition, ng mga pamahiin, and so on and so forth. Malinaw po ba? Okay. So dahil po meron silang pagkakaiba sa kanilang pananampalataya, nagkaroon po ng tension sa pagitan ng mga Hudyo at mga Samaritano, and they started to hate each other to the point na yung mga Hudyo, mas galit pa sila sa mga Samaritano kaysa sa mga Gentiles, yung mga wala talagang connection sa kanilang pananampalataya. Nung time po ni Kristo, no, the Jews worshipped in the temple in Jerusalem. No? So nakafocus po sila sa lugar, pupunta po lahat sa Jerusalem para magsamba sa temple. No? But since the Samaritans could not worship there, gumawa sila ng sariling
temple sa isang bundok, no? Kaya po kung babasahin po natin yung kasunod nung John 4 dito, tatanungin po ng Samaritan woman yon kay Jesus, why do you worship there when we worship here in the mountain? Okay? And so kung si Jesus po ay para po siyang katulad ng ibang mga Hudyo nung kanyang panahon, ang gagawin niya ay iiwasan niya yung Samaria para pumunta sa Galilee. Pero yun po ba yung ginawa ni Jesus, no, dito po sa passage na to? Hindi. Ang sabi sa binasa natin, Jesus had to go through Samaria. Hindi po yun for practical purposes na kasi pagod ako mahirap maglakad Hindi po yun ang purpose ni Christ, but because He knew that there were people there that He had to encounter. There were people there that He had to meet, no? Na kahit na dinidiscriminate ng buong bansa itong mga Samaritanong ito, pinili ni Kristo na puntahan sila at i-reach out sila. No, ano po yung pwede po nating ma-pick up dito, no, na no matter who we are, no matter how the world sees us, no, Jesus will go out of His way to meet us and have an encounter and relationship with each of us. So mga kapatid, di bali na kung sino ka sa mundo, di bali na kung masama ang tingin nila sa iyo, kung minamaliit ka nila, walang pakialam ang Panginoon doon. Mahal ka niya kahit sino ka pa. Amen? Pwede po bang palapakan natin ang Panginoon para doon? And so, first time po pumunta ni Jesus dito sa Samaria, first time ni Jesus na ma-meet itong babaeng Samaritanong ito, no? But He knew exactly kung ano yung pangangailangan ng babaeng yon. At alam na alam din ng ating Panginoon kung ano yung mga pangangailangan natin. Amen? Even before we ask, the Lord already knows what we need, no? And the Lord longs to be our source, no? The Lord longs to be our source, no? At isa pa po mga kapatid, no? Jesus was willing to go out of His way para i-reach out itong mga tao na dinidiscriminate or hindi minamahal ng ibang tao. Ganon din po ba tayo? No? When the Lord calls us and tells us, reach out to this person sa buhay mo, yung katrabaho mo na galit ang lahat ng tao sa kanya. No? Pakita mo yung pag-ibig ng Diyos sa kanya. Are you willing to do it? Diba? Meron kang kamag-anak na nakaaway siya ng lahat ng mga tao sa pamilya mo, but when the Lord tells you, share the gospel to that person, are we willing to do it? No? Yun po ang hamon ng Panginoon sa bawat isa. Okay? So ano po ang pwede po nating pag-isipan, no, or matutunan dito po sa ating binasa? Una po, no, unang katotohanan is that we all draw from different wells. No? Lahat po tayo ay humuhugot sa kanya-kanyang iba't ibang mga balon. No? So ano po ibig sabihin nun? Okay? Una po, tingnan po natin sa physical. Kaya po nandito sa well si Jesus at yung Samaritan woman, it's because they were both thirsty. Kailangan nila ng tubig para uminom at para mawala yung uhaw nila. No? So Jesus is God, no, but He took on the form of man. No, and this demonstrates, no, na sa pagkuha niya ng anyong tao, no, He also had the same needs as other people did. Nagutom din siya, nauhaw din siya, no, and this verse demonstrates it, no. And so humingi siya dito sa Samaritan woman ng tubig, no, ipag-igib mo nga ako nang makainom ako ng tubig, no. Tingnan naman po natin to sa ibang angle, sa ibang aspeto na tayo po, no, lahat po tayo mga tao, tumitingin din tayo sa iba't ibang klase ng balon sa ating buhay para pagkunan ng ating mga pangangailangan at kagustuhan. Okay? We all draw from different wells in our lives to meet our needs and to meet our wants, no? And so isang aspeto lang po, no, yung pangangailangan ng babae ng tubig. No? But the other thing is that the woman was looking for fulfillment, specifically sa mga relasyon niya sa mga lalaki, 'di ba? Kasi sabi doon, 'di ba, madami na siya naging asawa, papalit-palit daw siya ng asawa. No? And so basahin po natin yung Psalm 1 verse 1 to 3. Ang sabi po dito, "Oh, the joys of those who do not follow the advice of the wicked or stand around with sinners or join in with mockers. But they delight in the law of the Lord, meditating on it day and night. They are like trees planted along the riverbank, bearing fruit each season. Their leaves never wither, and they prosper in all they do." No? So dito po, makikita po natin yung kahalagahan ng pananatiling malapit
sa ating source, no? Ano ba yung kung ano yung nakikita mong source, no, ng buhay mo, ng pangangailangan mo, then it's important to stay close to that source, no? Kasi kung ang puno daw ay malapit sa tubig, no, sa ilog o sa kung anumang water source, no, it has the water that it needs to grow and flourish. Magbubunga daw yung puno kapag masagana yung lupa at malamig at merong tubig, no, na malapit sa kanya. Okay? Kung tinanim po natin yung punong ito na matakaw sa tubig sa disyerto, ano mangyayari? Wala, manunuyo at hindi magbubunga. And so it's important to stay close to the source, no? And likewise, ganun din po tayo bilang mga mananampalataya na kapag malapit daw po tayo sa tamang source, no? Para daw po tayong puno na nagbubunga at masagana. Amen? And so gusto ko pong tanungin ang bawat isa, what are our wells? Ano ba yung, sa buhay po natin, ano ba yung mga bagay na tinitingnan natin bilang ating mga balon or bilang ating mga source, no? What is our source of life and blessing that we draw from to flourish in every area of our lives, no? Yung mundo po natin, ang dami po nitong inaalok, no, or ino-offer na maging balon natin ng buhay, no? Kung saan po tayo kumukuha ng pagsustento, ng meaning ng ating buhay, at dito tayo humuhugot ng lakas, no? Para sa ating mga buhay, no? Example, mga kapatid, some of us, we live for people, 'di ba? Na ang ating balon, no, kung saan tayo kumukuha ng meaning ng buhay, ng purpose ng buhay, ng kalakasan, ng comfort, is in the people in our lives, no? Pwedeng yung asawa natin, anak natin, magulang natin, mga kaibigan natin, no? At makikita po natin to sa mga tao na, example, merong isang tao na nabubuhay siya para lang sa kanyang pamilya. No, ang purpose niya sa buhay ay para maitaguyod, maipalaki ang kanyang pamilya, no? Meron tayong mga makikitang tao na hindi nila kayang lumipas ang isang araw na hindi nila nakakausap yung girlfriend niya o yung boyfriend niya. Hindi pwedeng hindi tayo mag-call bago tayo matulog, 'di ba? So parang ganun po, no? Meron po mga tao na yung kanilang buhay umiikot na sa kanilang mga anak, no? At yun lang ang kanilang primary goal sa kanilang buhay, no? Some of us, we find wells in social media, no? Na kapag dumadami yung nagla-like sa post mo or dumadami yung views sa pinost mo, kaka-TikTok mo, yan, no? Nakaka-affirm yun, wow, 100,000 views yung sayaw ko kanina. 'Di ba? So ang ganda ng pakiramdam, no? Or meron naman sa atin na hindi matiis sa isang araw na nagdo-doom scroll. Walang ginawa kung hindi manood ng mga reels, no? Okay. Nasira ko po yung mic, sandali lang. Ayan, okay. Some of us, we live for entertainment, no? Na ang kina-excitan mo na lang pag uuwi ka ay kasi may bagong episode ng K-drama mamaya, no? O may bago kasing palabas na lalabas sa May, kaya yun na lang yung nilulook forward ko. Some of us, no, our wells are found in money. Kapag marami akong pera, mas successful ako, mas masaya ang buhay kapag may pera ako. Some of us, we find meaning or strength in our material possessions, no? May mga tao na shopaholic, no, impulsive buyer, no, kung ano na lang makita, bili, no? Kailangan ang bibiling ko mga mamahaling brand, di pwedeng simple lang, no? Some people, they find their wells in food, 'di ba? Na ang pinaka magandang part sa isang araw ay kung ano yung kakainin ko mamaya. 'Di ba? Kailangan masarap ang kakainin ko mamaya. Meron namang iba na pag hindi ako nagkape, hindi talaga buong araw ko. 'Di ba? Some of us, we find our wells in our work, in our career. 'Di ba? Na ang measure ng fruitfulness natin sa buhay ay kung na-promote tayo sa trabaho o meron tayong posisyon sa trabaho. No? Ito po yung minsan masama, no? Actually, laging masama. Some of us, our wells are found in sin. No? Na nabubuhay tayo para sa mga kasalanang ginagawa natin. Example, kaya ako kaya tayo nagchichismis kasi gusto natin makuha yung validation ng ibang tao. Gusto nating malaman ng ibang tao na marami akong alam. No? Pinagkakatiwalaan ako ng mga taong to. Ba't mo pinagsabi?
kung pinagkakatiwalaan ka, 'di ba? Some of us find meaning in the satisfaction when we give into lust, no? Yung na-enjoy mong magalit sa mga tauhan mo sa trabaho kasi feeling mo powerful ka. No? So these are sins, no? And some of us sadly, we find our wells in these things, no? And bukod po sa kasalanan, lahat ng ibang sinabi ko kanina, pagkain, mga tao, social media, these are not inherently wrong, no? Hindi naman masama ang mga bagay na 'yon maliban sa kasalanan, no? And some of those things might even be the ways that God blesses us, no? Na yung material possessions natin, blessing 'yan ng Panginoon, pamilya natin, mga kaibigan natin, galing 'yan sa Panginoon, no? Pero ang tanong ko po sa bawat isa, sige, no? These are our wells, no? Ito bang mga tinuturing natin na wells, do they completely satisfy us? No? Do they completely satisfy us? Or bitin ba sila? Kulang ba sila? At kapag kahit na meron ako ng mga bagay na yon, parang meron pa rin kulang sa buhay ko. Parang these things will just leave me wanting for more. Malinaw po mga kapatid? Okay. And so, ito po yung kailangan po nating ma-realize. It's that some wells are better than others. Some wells are better than others. Hindi po lahat ng balon ay pare-pareho. Meron po mga balon na mas malalim, so mas maraming tubig. No? Meron po mga balon na malinis ang tubig, pero meron ding medyo marumi na dumihan ng ibang tao, o yung mga hayop na nakikiinom, nadudumihan yung tubig. No? Meron po mga balon na mas malapit sa tirahan mo at merong mga mas malayo, pauwi ka pa lang, naubos mo na, ininom mo na lahat. So pointless, di ba, na pumunta doon sa balon na yon. And so tayo po, we need to find the wells in our lives na pinaka makakapagtugon sa ating mga pangailangan, or else, mabibitin tayo. We will look for more. Tama po ba? Nakakasunod pa? Okay, so John 4, verse 15 to 18, ang sabi po dito, "Please, sir," the woman said, "give me this water. Then I'll never be thirsty again, and I won't have to come here to get water." "Go and get your husband," Jesus told her. "I don't have a husband," the woman replied. Jesus said, "You're right. You don't have a husband, for you have had 5 husbands, and you aren't even married to the man you're living with now. You certainly spoke the truth." No? So, isipin nyo, no, Jesus has never been to this town. Jesus has never met this Samaritan woman, pero alam niya na itong babaeng ito, ang well niya ay yung kanyang romantic relationships, no, sa mga kalalakihan. No? Nagkaroon na daw po siya ng 5 asawa, at yung ngayon, hindi niya pa asawa, ka-live-in niya pa. No? And dito po, makikita po natin yung pag-distinguish ng ating Panginoon sa taong kasal at sa taong nagli-live-in. Ibig sabihin nun, hindi porket nagli-live-in tayo, mag-asawa na tayo. Kailangan, ang Diyos ang siyang nag-join ng isang lalaki at babae in marriage. No? Therefore, mga kapatid, hindi porket nagli-live-in na ang mag-on, ang mag-jowa, pwede na nilang makuha yung privileges ng mag-asawa sa isa't isa. Amen? Malinaw po yun, ha? So makikita po natin sa Bible yon. No? Pero tingnan po natin yung babaeng ito. No? She was longing for something that her husbands could not give. Meron po siyang hinahanap, pero kulang sa kanya na tinatry niya makuha yung fulfillment na to mula sa mga naging asawa niya na. At ang problema, hindi niya makuha mula sa kahit sino doon sa mga lalaking ito. Kasi kung kayang ibigay ng mga lalaking yon yung hinahanap ng babaeng ito, di sana nakontento na siya. Sana hindi niya na hiniwalayan yung mga nauna niyang naging mga asawa. At yun po ay isang katotohanan patungkol po sa mga balon sa ating buhay, sa mga wells sa ating buhay. Most wells can only quench us temporarily. And eventually, mauuhaw ulit tayo. Eventually, we will want more, we will need more once this well fails to satisfy. No, ganun po ang mga wells dito sa mundo, no. Limitado po 'yan. At kapag nalagpasan na natin yung kaya nilang ibigay, no, we will just end up wanting more and more, no. Lahat po ng mga wells dito sa mundo, it's either shallow or madumi. It's been tainted by sin, no? And in the end, these things do us more harm than good.
Meron pong isang libro sa Bible, ang tawag po dito is Ecclesiastes, no? At ang sumulat po nito ay si King Solomon. Si King Solomon po, yung pinaka wise, no, at pinakamayamang hari na nabuhay sa mundo at sa bansang Israel, no. And he had everything, no. And dito po sa librong ito, ikinwento po niya na sinubukan niyang maghanap ng meaning, ng purpose, ng buhay sa mga iba't ibang kayamanan niya sa buhay, no. So pera, kababaihan, no, power, influence, and so on and so forth, no. But ultimately, ang lahat ng mga bagay na to, he found them to be meaningless. Anong ibig sabihin nun? Tinimbang niya, ngunit nagkulang, no. Hindi naibigay na mga bagay na ito yung meaning, yung purpose sa buhay niya na hinahanap niya. No, ano po yung naging conclusion niya? That the only thing that could satisfy him was to serve God, no, and to live for God and be accountable to him at the end of his life, no. So kung interesado po kayo, try nyo pong basahin yung Ecclesiastes in your free time, no, para makita nyo po kung paano po in-explore ni Solomon yung iba't ibang bahagi ng kanyang buhay. Okay? But this invites us, mga kapatid, na suriin din natin yung mga bagay na nakikita natin sa buhay natin bilang source, di ba? What are our wells in life, and do they really satisfy us the way we want them to? No, ako po, no, para lang po i-share sa inyo, no, nagsuri din po ako ng ilang bahagi ng buhay ko na parang nakaka-tempt gawing wells, nakaka-tempt gawing source, no. Obviously, ang pinaka-unang iisipin natin doon ay pera. Kasi yan naman ang gusto ng karamihang tao sa mundo, yumaman, magkapera, magkaroon ng kayamanan, no? Lahat ng tao iniisip nila, pag marami lang ang pera ko, secure na ako, solved na ako. Pwede na ako mabuhay ng marangya or ng safe, no? Wala na akong kailangang alalahanin, no? Pero mga kapatid, wala kang makikitang tao na malapit ng mamatay na ang pagsisisihan niya ay, I wish I had more money. Diba? Lahat ng tao pag malapit ng mamatay, sasabihin nila, nasan yung mga mahal ko sa buhay? Walang magsasabing, nasan yung pera ko? Pwede ko bang akapin yan bago ako mamatay? Walang ganun. Because money is not the well that God designed us to have. Diba? No, meron pong parable of the rich fool na nabanggit din ni Pastor Rene last week, no. Isang tao na dumami yung kanyang ani, nagpatayo ng mas malaking storehouse, no. Pero bago niya magamit, sabi ng Diyos, mamamatay ka na ngayong gabi. Paano mo mapapakinabangan niyang itinayo mo? No, and so wealth may give us security, no, for some time, 'di ba? Hindi mo kailangang problemahin, magutom, kaya mong bilhin kahit anong gusto mo, no? Pero pag panahon mo na, no, para mamatay, walang magagawa yung pera. And so, it gives security up to a certain point. But it falls short of eternal security. Amen? Okay? Ako po, no, the pandemic shaped my perspective on God's material blessings. No? Natutunan ko po na ang wealth, wala pong sama na gusto po nating yumaman, gusto po natin magkaroon ng pera. No? But money is meant to be accumulated but not hoarded. Ano ibig sabihin nun? Kailangan gamitin yung pera, hindi lang yan tinatago at iniipon ng iniipon. Ginagamit po yan. No? Pangalawa, wealth is meant to be enjoyed. No? I-enjoy po natin yung pagpapala ng Diyos sa atin, but at the same time, it is meant to be shared. Huwag po natin ipagdadamot yung blessing ng Diyos sa atin. Kaya po tayo binibigyan ng Diyos ng marami, hindi para tumaba tayo, hindi para dumami yung para sa atin lang. Kaya po tayo binibigyan ng Diyos ng marami para ibahagi sa ating kapwa, doon sa mga mas nagkukulang. No? Wealth is meant to be spent wisely and not squandered. Kapag binigyan po tayo ng Panginoon ng blessing, kailangan po may wisdom, no? May good stewardship sa kung paano po natin ito ginagamit. Huwag po natin itong gagamitin sa mga bagay na makakapagpahamak sa atin at makakapagpalayo sa atin mula sa ating Panginoon. Ang sabi po sa Matthew 6:19-20, don't store up treasures here on earth where moths eat them and rust destroys them, and where thieves break in and steal. Store your treasures in heaven where moths and rust cannot destroy, and thieves do not break in and steal. No? Isa pa pong gusto ko i-share sa inyo, no?
yung finding our wealth in our material possessions. No? Siguro meron sa atin na ang cellphone natin ay yung kanyang buhay. Pinaka-importanting pagmamay-ari ko, yung aking cellphone. Di ba? Kami po, no, sa aming pamilya, mahilig po kami sa kotse, no, at maselan po kami, maalaga po kami sa aming mga kotse, no. Sa sobrang selan po namin, no, sinisikap po namin na walang gasgas, walang bangga, no. Dumating po sa point na halos isa lang yung kotse na inaaraw-araw namin para yung iba maging manatiling fresh, malinis, okay? Pero alam nyo kung ano po yung na-realize ko in the pandemic, no? In the pandemic, I realized na hindi porket hindi mo ginagamit, ay hindi mo na pagagastusan. Kasi yung mga sasakyan po namin, kahit di po siya nagamit, no? 'Di ba nag-lockdown, 2 buwan di nagamit. Kahit di mo siya gamitin, nasisira pa rin, lalong nasira. No? May mga piyesang nasira. No? Kahit hindi mo gamitin ang sasakyan, no, ng ganun kadalas, pagkatapos ng 1 taon, kahit gaano katagal mo siyang ginamit, gaano kalayo mo siya dinrive, kailangan palitan mo pa rin yung langis. No? Pagdating ng 5 taon, kahit gaano kalaki ang mileage, no, kailangan palitan mo ang gulong. Kasi ang gulong, hindi man yan napudpod, lumutong naman. So papalitan mo pa rin yung gulong. Yung preno, papalitan mo pa rin yung preno. Yung battery, kahit na hindi mo siya binubuksan, nadidiskarga, papalitan mo pa rin. No? And so, hindi ko na nga na-enjoy masyado yung mga sasakyan. Gumastos pa ako. Amen? No? And so what's the point, no? That the fulfillment you get from cars, no, like other material possessions, is also temporary, no? Gumastos na nga ako, di ko pa na-enjoy na kung paano ko siya gustong enjoyin. Tapos 5 years later, may bagong lumabas na kotse, mas maganda sa kotse ko, bebenta ko na lang, nalugi pa ako, no? So yung kotse na yon hindi pala forever, no? Yung purpose or yung importance, yung value nito sa akin, lalo na pag may bagong lumabas, no? So what's the point, mga kapatid? Cars are temporary, like other material possessions. They're also temporary, no? At kahit anong ingat mo sa kanila, kahit hindi mo sila gamitin, eventually masisira, eventually magiging outdated, no? And so nagbago po yung pananaw ko na ang good stewardship, hindi lang siya yung pagiging maalaga. Ang good stewardship, yung gagamitin mo siya ayon sa disenyo niya, no? If it's meant to be used, then you have to use it, no? Make the most of the blessing that God has given us. Amen? No, ito pa, mga kapatid, ewan ko makaka-relate po kayo, sapatos, no? May mahilig po ba sa sapatos dito, no? Daig niyo pa si Imelda. 'Di ba? Ako po natawag na po kong Imelda ng mga kaibigan ko kasi meron po at one point, no, parang meron po kong 30 pares ng sapatos, okay? Dati po, bago po mag-pandemic, araw-araw iba ang suot kong sapatos. Ayaw na ayaw kong nadudumihan. Kapag nagasgasan lang ng dumi konti, pag uwi, punas kagad. No? Ayaw ko pong labhan yung mga sapatos ko kasi sabi ko baka magkupas yung kulay. No? So pag madumi na, ayaw ko na, pamigay ko na. Kasi hindi ko matanggap na madumi ang mga sapatos ko. Ano nangyari? Nag-pandemic. 'Di ba? Nasa bahay lang naman ako. No? So ginagamit ko lang. Meron akong tinatawag na beater na sapatos. Ibig sabihin nun, ito yung pang-araw-araw ko. Okay lang madumihan, tapakan nyo, walang problema. Huwag nyo lang tapakan yung iba kong sapatos, no? Siguro akala ng mga sapatos ko, nung pandemic namatay ako, kasi 2 buwan, hindi ko ginamit lahat ng sapatos ko, no? Ito po masaklap, mga kapatid. Ang ingat, di ba? So pag ganun ang sapatos, gano'ng katagal yung tatagal sa akin? 10 taon? 5 taon? Posible. Ang problema, nung susuotin ko na sila pagkatapos ng pandemic, ang lulutong, nasira lahat. Hindi ko napakinabangan. Meron ako mga pinamigay na sapatos na siguro 1 beses ko lang nagamit, tapos bumiyak na. Ganun. Sayang, di ba? Sayang. And so, ang hirap to find your source, to find your fulfillment in material wealth. Masisira at masisira siya. Don't store up treasures on earth. Instead, store them in heaven kung saan di sila mabubulok, di sila mawawala. Amen? No? And so, these are just some examples of shallow wealth. No? Ang point is, material wealth is temporary and they can only give us temporary satisfaction, temporary fulfillment. Kung tumitingin ka sa isang bagay na pansamantala lamang at ang expectation mo ay makakuha ng fulfillment mula dito forever, dinidisappoint mo lang yung sarili mo. Amen?
No? And when it comes to wealth, no, pasalamatan natin ang Diyos para sa lahat ng binibigay niya sa atin. Pero wag natin sasambahin, no, yung mga blessings na binigay niya sa atin. Wag natin gagawing idols itong mga bagay na ibinigay ng Diyos sa atin, looking to these material things to get what only God can give, which is true fulfillment, which is true satisfaction and true meaning in Him. Amen? No? And so ang sabi po sa 1 Timothy 6:17-19, teach those who are rich in this world not to be proud, not to trust in their money, which is so unreliable. Their trust should be in God, who richly gives us all we need for our enjoyment. Tell them to use their money to do good. They should be rich in good works and generous to those in need, always being ready to share with others. By doing this, they will be storing up their treasure as a good foundation for the future so that they may experience true life. No? Bukod po sa material wealth, mga kapatid, ano pa yung mga inaalok ng mundo, no, bilang idol, bilang bagay na kunyari kaya kanyang bigyan ng purpose, ng meaning, ng buhay, pero hindi naman pala. Kasalanan. Sin will always take you farther than you want to go, keep you longer than you want to stay, and cost you more than you want to pay. No? Siguro, may tao, may temptation na may asawa siya, may temptation siya makipag-textmate sa ibang babae. No? Ewan ko, may ganun pa ngayon, yung random, magte-text ka sa random number, o textmate tayo, di ba? But sin takes you farther than you want to go. No? Una, text lang, nagkita na, di ba? Keep you longer than you want to stay. No? Ayaw mo na, pero hindi mo mabitawan. No? Cost you more than you want to pay. No? Nahuli ka ni Mrs. No? At kaysa parang ma-enjoy mo yung buhay mo na wala pa yung bagay na talagang importante sa'yo, which is your family. Di ba? The world offers food, alcohol, smoking, other substances, no? Itong mga bisyo na tinatawag, sinasabi ng mundo, oh, malungkot ka, inom ka. Malungkot ka, mag-drugs ka para mawala yan, no? It promises you relief. It promises you comfort. Pero pag natapos yon, nawala na yung pagkain, nawala na yung substance, nawala na yung alak, balik sa dati, hindi naman na-solve ang problema. Hindi ka naman nagkaroon ng kapayapaan na ibinibigay ng ating Panginoon. Sexual immorality, such as pornography, no, na pinapangako nito na, if you do this, there will be intimacy. But in reality, wala naman. It's counterfeit pleasure. No? Work, mga kapatid, can also be a well. No? Sinasabi ng mundo, magpakamatay ka sa trabaho. Diba? Mag-overtime ka, i-build mo yung career mo. Pero at the end of it all, no, is that what really gave your life meaning? Hindi 'di ba? Vanity, no, para po sa ibang tao ang inaalok ng mundo ay vanity, no, na as long as maganda ako, okay lang, no? Yung tipong 60 years old ka na pero yung pananamit mo pang 20 years old, 'di ba? O hindi mo matanggap na nagkakaedad ka na tapos so ano tawag doon? Pa-facelift ka. But alam nyo, nagpa-botox kayo kasi hindi nyo matanggap. Pero reality is, mga kapatid, no matter how much we delay, no, physical beauty fades over time. Katotohanan po yun, reality po yun. No? Sometimes the shallow wells of this world are people. Diba? Bakit? Kasi ang tao, imperfect yan eh. Wala namang taong perfect. And imperfect people will always disappoint us. And so kung tumitingin tayo sa tao para magbigay ng kahulugan sa ating buhay, magbigay ng purpose, magbigay ng meaning sa atin, wala, mga kapatid. Tinimbang sila, ngunit kulang din. And so, what do you consider your wells in life? No? Ano ba yung pinaghuhugutan nyo ng buhay, ng kalakasan, ng kahulugan ng buhay, ng kasiyahan? Ano ba ang pinaghuhugutan nyo, mga kapatid? Baka hinahanapan nyo ang mga bagay na to ng mga bagay na hindi nila kayang ibigay sa inyo. And so Jesus is encouraging the Samaritan woman, no, to find her fulfillment in God alone. Huwag mong hanapin yan sa mga kalalakihan. Huwag mong hanapin yung kasiyahan mo sa mga asawa mo, no, sa mga human relationships mo. Hanapin mo yung tunay na kagalakan, yung tunay na buhay mula sa Panginoon. If you only ask, no, I will give you living water. At ganon din po tayo, mga kapatid, no? Itong mga bagay na to,
Common siya sa mundo eh. All of these things that we talk about, it's easy to try and draw our life from them. It's easy to try to find meaning in those things, no? But what the Lord is telling us, no, pansamantala lang yan. Focus on what is eternal. Focus on our relationship with the Lord. Amen? And so ito po yung panghuling katotohanan na gusto ko pong pag-isipan po natin ngayong umaga. Yan. We have the fountain of living water. Amen? We have the fountain of living water. No? Kahit po ma-disappoint tayo ng mundong ito, ma-disappoint tayo ng lahat ng inaalok o sinusuhol ng mundo sa atin, the good news is that alam natin kung saan tayo kukuha ng living water. And that is in our Lord Jesus Christ. Ang sabi po niya sa John 4 verse 10, Jesus replied, "If you only knew the gift God has for you and who you are speaking to, you would ask me and I would give you living water." Now, ang sabi din niya sa verse 13 to 14, anyone who drinks this water will soon become thirsty again. No, yung balon yun. But those who drink the water I give will never be thirsty again. It becomes a fresh, bubbling spring within them, giving them eternal life. Amen? So kapag pansamantala lamang ang balon na meron tayo, pansamantala lang din yung benefit na makukuha natin dito. Pero ang ating Panginoon, buhay siya. Amen? He is alive. He lives forever, no? And habang panahon, no, He will be there for us, no, as our source. Ano po ang binibigay ng Panginoon sa atin? Ang sabi sa Bible, I come that they may have life, no? And that they may have it more abundantly. So binibigay niya sa atin ay yung buhay na walang hanggan, pero nandito pa lang tayo sa mundo, binibigyan niya na tayo ng kasaganaan, no? Hindi po 'yon prosperity gospel na gusto ng Diyos yumaman ka. No, lahat ng tao yayaman. Ang ibig sabihin nun, no, yung abundant life, ang ibig sabihin nun, hindi ka magkukulang. Kasi binibigay ng Diyos ang ating pangailangan. And that will look different for each of us, depending kung ano yung buhay natin at ano yung ating mga pangailangan, no? Pero kapag nakita natin ang Panginoong Hesukristo bilang ating source, bilang ating well, no? Yan yung design ng Diyos para sa atin. We would be living according to God's design for us, which is to be dependent on God. Hindi naman tayo nilikha ng Diyos para maging independent mga kapatid. Nilikha tayo ng Diyos na para umasa sa Kanya, para tumingin sa Kanya, no, at tanggapin yung pag-ibig na inaalay niya o binibigay niya sa bawat isa sa atin. Anong pangako ng Diyos kapag hiningi natin yung living water sa Kanya? Ang sabi niya, you will never be thirsty again. Amen? You will never be thirsty again. Ano ibig sabihin nun? Hindi ka na kailanman magkukulang. No? Sa tingin ko, hindi po yun ibig sabihin na hindi na nila mararanasan yung uhaw, but that the fact that kapag naranasan ko man ng kahit konti lang, konting uhaw lang, madaling kumuha kasi nandyan ako malapit sa aking source, malapit ako sa aking Panginoon. Amen? So, ito pong pagkuha po natin ng living water sa ating Diyos, it's not a one-time thing. No, it's not a one-time sip and then you're good to go. You don't have to go back to Him anymore. No? It's a continuous connection with the Lord. Ano po ibig sabihin nun? No? Na itong pag-alok ng living water ni Christ sa atin, hindi po yan ibig sabihin na magsisimba ka ngayon, tatanggapin ko siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Tapos, see you in 10 years, bye, hindi na kita kailangan kasi okay na. Hindi po ganun. No? Hindi rin po ibig sabihin nun, magpapabaptize ako ngayon, tapos na, wala na akong gagawin, hindi na ako lalapit sa Panginoon kahit kailan. What it means is that we need to have a constant connection or relationship with the Lord, no? So that He can continue to give us His living water. No? Ang pagiging Kristiyano po, hindi po yan instantaneous. Isang moment lang sa ating buhay na kapag tumanggap ako ngayon, tapos na, yun na yun. No? It starts with conversion, no? Conversion or to salvation, no? But it continues in sanctification. Kailangan po, sa bahagi po ng ating relasyon sa ating Panginoon, yung pagbabago niya sa atin mula sa ating past life, papunta po sa ating new life with Him. And this journey of our relationship with God, it culminates in glory in heaven. No? Mafa-finalize lang yan, makukompleto lang yan kapag nandun na tayo sa langit kasama ang ating Panginoon. And so ano po ang sabi ng Panginoon? Ang sabi niya, remain in me
and I will remain in you. Remain in me. Manatili tayo sa Kanya, manahan tayo sa Kanya, at mananahan siya sa atin. A branch cannot produce fruit if it is severed from the vine, and you cannot be fruitful unless you remain in me. No? Kung sumubok kang mag-remain, mag-abide sa mga wells ng mundo, hindi yan sapat para maging fruitful ka. Kailangan abide in Christ, no? So that you will be truly fruitful. No? Sabi niya, yes, I am the vine and you are the branches. Those who remain in me and I in them will produce much fruit. For apart from me, you can do nothing. No? Kapag meron tayong Kristo sa ating buhay, nasa atin na ang lahat ng kailangan natin. 'Di ba? 'Di ba sa Psalm 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. Meron pong version noon na the Lord is my shepherd, I have all that I need. No, 'yun ang sabi sa Psalm 23, no? Siya lang ang tanging makakapagbigay sa atin ng tunay na fulfillment, no? Tunay na blessing, tunay na purpose sa buhay, tunay na kalakasan para pagdaanan ang mga pagsubok sa buhay, no? Sa bawat isa sa atin, meron pong parang butas, no? A void, no? A God-shaped void that only God can fill, no? At tayo po, kapag hindi po tayo maalam, we will try to fill that emptiness with what the world offers. Pero para po yung puzzle piece na hindi kasya. And only the Lord, no, can fit that piece, that void, that emptiness well. Okay? We are made to be sustained by God. We are made to depend on Him. No? At ang invitasyon ng Panginoon sa atin ngayong umaga, will you make the Lord your source, your only source? Amen? Acts 25, ang sabi, 17:25, sabi dito, He Himself gives life and breath to everything, and He satisfies every need. No? Verse 27 to 28, His purpose was for the nations to seek after God, and perhaps feel their way toward Him and find Him, though He is not far from any one of us. For in Him we live and move and exist. As some of your poets have said, we are His offspring. Yung mga wells na pinag-usapan po natin kanina, no, mga tao, social media, pera, entertainment, food, career, possessions, no, yung mga bagay na yun, walang masama na magkaroon ng mga bagay na yun. Tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, minsan blessing yun ng Panginoon sa atin, no? But, no, they are only good wells if through them, ang sinisik out natin ay yung living water na nanggagaling talaga sa Panginoon. Ano ibig sabihin, no? Example, yung pamilya natin, nakikita ba natin sila, yung asawa natin, nakikita ba natin sila bilang isang tao na sabay tayong maglalago sa ating pananampalataya, no? Or yung anak natin, siya ba ay nakikita natin na ipinagkatiwala siya ng Diyos sa atin para turuan siya sa kanyang pananampalataya at makilala niya ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang magulang, no? That is the way to redeem, no? Or to make these wells into good wells. Kesa ina-idolize mo yung family mo, no? Hindi wag yung hamakin pamilya ko, upakan ko kayo, di ba? So mahirap po 'yon, no? The well of social media, no? Kesa ginagamit po natin yung social media, magdamag ganun ka lang ng ganun, di mo na alam kung anong pinapanood mo. Why don't we use social media to look for godly encouragement? To watch clips from the preachings of pastors, di ba? Or other materials, no? Some of us, we should use our money to honor God, no? Paano? Manatiling tapat sa Kanya sa pagbibigay ng tithe, no? Pag nagta-tithe po tayo, ina-acknowledge po natin na ang ating blessing ay galing sa Panginoon, no? And we use our money that God has blessed us to be generous to other people. Hindi yung gagamitin natin yung pera natin para magtaya sa loto, para magsugal, para magkaroon ng bisyo. This is not the right way, no, to use our money, no? At sayang po yung pera kapag ganun ang paggamit. It will not give us the fulfillment we hope to have, no? Meron po sa atin na we try to find our meaning, no, or our purpose in sports, no? Na araw-araw nagbabasketball, ang sakit na ng likod, ang sakit na ng tuhod, nagbabasketball pa rin. Kung basketball lang, may hangganan ang purpose na pwedeng ibigay sa inyo. But if you use basketball to share the gospel to your teammates, to be a good example to other people na ganito ako binago ng Panginoon. Dati, pag hindi ko natamaan yung bola, magmumura ako.
Pero ngayon, kapag hindi ko natamaan yung bola, ay sorry pare, ganun lang, di ba? And that is using this well, no? In order to draw the living water that comes from God. Over our lives, mga kapatid, makikita po natin yung pag-alok ng Diyos na here is the living water that I want to give you. No? And ang invitation niya sa bawat isa sa atin, no? Na habang sinusustentohan niya tayo, may we have a deeper desire to get even closer to Christ and closer like Christ. Ang sabi po sa Lamentations, the faithful love of the Lord never ends. His mercies never cease. Great is His faithfulness. His mercies begin afresh each morning. I say to myself, the Lord is my inheritance, therefore I will hope in Him. The Lord is good to those who depend on Him, to those who search for Him. So it is good to wait quietly for salvation from the Lord. Gusto ng Diyos na ibigay sa bawat isa sa atin yung living water. Sa Tagalog, yung tubig na nagbibigay buhay. Pero alam niyo po kung ano yung prerequisite para matanggap natin ito, itong living water na to? We need to ask in faith. We need to receive in faith. Tulad nung Samaritan woman, no? She asked no? And so the Lord gave it to her. No? Ino-offer ng Diyos ang kanyang sarili sa atin, no? Para siya ang maging source natin. No? He wants us to choose Him. No? So meron po tayong huling babasahin. Gusto ko pong basahin nyo to na parang yung Panginoon, kayo ang kausap. Okay? Ang sabi po sa John 7:37-38, on the last day, the climax of the festival, Jesus stood and shouted to the crowds. No, ito po yung sinasabi niya sa bawat isa sa atin, anyone who is thirsty may come to me. Anyone who believes in me may come and drink. For the scriptures declare, rivers of living water will flow from His heart. Palapakan po natin ang Panginoon. So dito po ako magtatapos, mga kapatid. No? Pag-isipan po natin yung sagot sa tanong ito, what is your well? Saan ka humuhugot ng lakas? Saan ka kumukuha ng kasiyahan, ng kahulugan ng buhay mo? No? Where do you find, who sustains you? Diba? Who supports you? The Lord invites us, no? Huwag po tayong tumingin sa mga pansamantalang bagay para maging ating source. Instead, let us look to the Lord to be our source of life, to be our meaning, our purpose in life, no? Libre niyang ibibigay, no, yung living water sa bawat isa sa atin, no? And He wants us to continuously draw from His well of living water. And He also wants us to share this water with other people, no? There is more than enough of Jesus for you and for everyone else. Amen. Tayo po yung mukat manalangin. Lord, you know our hearts this morning. Alam niyo po kung sino po sa amin ang may pagkukulang, kakulangan, meron pong uhaw, meron pong gutom, meron pong mga pangailangan na hindi kayang tugunan ng mundong ito. Lord, realign our hearts, realign our lives. We want you to be our source. And here we are today, asking in faith for your living water to fill us, to become a spring of living water inside of us. So fill us up completely, Lord. Wash us, cleanse us, fill us up, nurture us, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Never forget the moment I met you, the moment you called my name. You pulled me out of the darkness, and you gave me a promise to never turn again. And all that I ever wanted, my
lagi po nating tatandaan mga kapatid, only the Lord satisfies. Ano man ang pangailangan po natin ngayong umaga, ano man po yung pagkukulang sa buhay natin ngayong umaga, the Lord is the source. Only the Lord can satisfy. Taas po natin ang ating mga kamay, tanggapin po natin pagpapala ng Panginoon. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. And may the Lord show you His favor and give you peace. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon.